gym dito sa BGX. Oras na para subukan for the first time at i-rate natin siya kung gaano ba kasolid ang mga equipments, aesthetic, at talaga bang makakapag-workout tayo at makumpleto natin yung every muscle group sa gym na to. At hindi tayo magiging bias dito. Sasabihin natin yung totoo kung talagang bang maganda o sakto lang. Meron tayong tatlong criteria dito. Una, aesthetic and design. Pangalawa, sa equipment kung gaano siya ka-solid. At pangatlo, sa functionality and versatility. Kaya samahan nyo ko sa video na to at samahan nyo akong i-rate to kung ano ang rating nyo dito sa home gym ng BG. Comment nyo pag natapos itong video na to. Kaya tara, simulan natin to. Alright, bago pala tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat at i-credit si Ate Carlin dahil siya ang nagregalo dito kay Bon ng gym. Pero parang na rin kami niregaluhan ng buong Tropa Pips dito sa BG House dahil lahat naman nagdi-dream ng ganitong home gym. Tapos para hindi na bumiyahe ng isang oras. Kasi pag nag-gym kami ni Bon at mga kasama dito, isang oras talaga pag Tagaytay or Nasugbu Bayan. So ngayon, iti-testing na natin at bawat equipment i-rate din natin separate sa overall rate. So, simulan na natin dito sa dumbbells. So kung makikita nyo mga kaibigan, ang dumbbells lang namin dito is 5 lbs hanggang 50 lbs. So pang home gym talaga siya, literal na pang home gym, no? Kasi ang mahal kasi talaga ng, kumbaga yung jump ng 60 lbs to 100 lbs, around 80,000, 75,000. Ganun siya kamahal yung dumbbell. So ang pinaka mabigat niya is meron tayong 50 lbs dumbbell na napakagaan. Ang rate natin dito sa dumbbell rack, 7 out of 10. Dahil para sa akin lang naman na personal opinion and rating ko tong, dahil magaan nga siya, 7 point kasi there's more for upgrade. Tapos itong artificial, naman equipment type. Kung makikita nyo dito mga kaibigan, napakaganda ng salamin dahil buo talaga siya, buong wall. Usually sa gym, hanggang dito lang yung mga glass kasi pag natamaan ng dumbbell, pang-quark talaga to. Pero eto, ganda. Para siyang pang talaga sayaw din. So, dito na tayo sa second machine which is the lat pull down and cable row. So, testing muna natin bago natin rate. Tignan natin dito sa lat row. Okay. Tignan natin. Uy! Napakagaan. Medyo hindi lang siya smooth dahil hindi pa ata na break. So, meron lang siyang unting testing nga natin mas mabigat. May something talaga siya na hindi pa smooth dahil siguro nga bago pa siya. Tapos dito sa proceed tayo sa row. Okay, testing natin. Bawal pa pala tayo magbabigat mga kaibigan ng sobra kasi kung makikita nyo, namaya talaga ako dahil na-hospital po ako at na-admit ako ng 3 days dahil sa aking naramdaman na sobrang sakit sa tiyan. Hindi siya tolerable. 10 out of 10 yung sakit. So, nagstay ako doon ng 3 days. Alalay lang tayo sa pagbubuhat ng mabigat. So, testing natin. Uy, ito smooth. Sobrang smooth na ito. Ito yung smooth. Di kaya may something wrong sa pag-install nito. Pero tignan natin pag matagal na siyang nagagamit. Okay? Etong machine na to, ang rate ko dito, 9 out of 10 dahil hindi nga siya smooth. Pero solid yung machine. Sobrang solid. At gusto ko lang i-shoutout pala si Consi ng Nasugbu, si Consi Bautista. At dahil siya ang nag-recommend ng Fit Prime. At dito na tayo! Third machine, which is etong Smith machine na napaka-solid. One of the best Smith machine na na-try ko. Kasi sobrang smooth niya, guys. Pwede ka rin makagawa ng mga squats dito. Full body workout, legit. Squats. Sa sobrang smooth niya mga kaibigan, tignan nyo Animal workout. At makakagawa ka rin RDL dito. Dito, ayan Pwede ka rin mag-biceps. Biceps. Sabay military press. Shoulder. Sabay lat pull down. Combo boy. Animal workout legit. Etong machine na to, mararate ko siya ng 11 out of 10. Napakaganda ng Smith machine. Smooth. Tapos, dito na tayo sa, di naman machine to, pero napakaganda kung makikita yung texture dito. Napakaganda. So, rate ko siya ng 10 out of 10. At dito na. Sobrang compact. This is what you call compact cable machine. Kita mo kung paano kabago yan. Hindi pa natanggal yung mga plastic. Testing natin. Ang makakagawa ka nito, sobrang dami full body dahil nakalagay dito. Ayan. Lat pull, chest, hamstring, single arm, tricep. Testing natin sa chest muna. Hindi pa talaga siya smooth dahil nga siguro bagong-bago pa siya. At gaya nito, makakagawa ka ng single arm, triceps.
Sobrang solid, boss. Ito na rin yung warm-up natin, yung pagre-review ng mga machines. Pwede rin to. Tingnan natin. Ano? Triceps. Woo! Ganda. Pwede tayong mag-back. So, eto, kagaya nito, adjust natin yung bench. Kasi, pwede din tayong mag-row. Uy, parang smooth naman siya pag single. Etong machine na to, rate ko siya ng 10 out of 10. At dito naman tayo. This is one of my favorite equipment sa lahat ng gym. Kung yung gym nyo, merong ganitong machine, solid gym yung gym nyo. Kasi ito yung nagpapabuild ng thickness sa back, sa mid and upper back. Kumbaga yung gravity niya, sobrang bagsak. Tapos yung squeeze, just comfortable siya dahil may supported, hindi ka mag-i-swing-swing. So, napaka-solid. Bawal na mabigat dahil galing lang natin sa hospital. Mayo talaga ako guys. Nag-loss ako ng 3 kilos just 3 days. Pero ang mission natin ngayon is babalik yung kondisyon sa equipments, overall rating after na lang ng video. At sa tingin nyo, comment down below kung anong rating nyo sa gym ng BG. Okay? Tara! Simulan na tayo mag-workout. So, ang workout natin ngayon is chest. Titignan din natin kung magagawa ba natin yung program ko dito sa home gym na to. At doon natin i-base yung rating natin sa program. Oy, program reveal to. So, ito yung mga workouts natin. So, incline press, Smith machine, yun. Seated overhead press shoulder yon, at machine chest press, body weight dips, cable side lateral, tricep push down, tricep overhead extension, cable crunch, leg raises. So, simulan na natin yung workout natin. Punta na tayo dun sa Smith machine. So, ang unang workout nga natin, Smith machine. So, makakuha din kayo ng idea dito kung paano ma-maximize yung mga workouts nyo. Kasi, dati yung incline ko, nasa around 35 incline level. So, nung change ko siya sa 45 angle, mas nag-grow yung chest ko. So, ito guys, pwede nyo mag-measure kayo pag meron kayong ganito sa iPhone. Yan, 35 siya. So, taas pa natin siya ng onte. Yan, 48. Yan, 45. What? Basta around 45 na yung mga ganyan. Tapos, yun. Para sa akin lang to kung hindi naman lahat ng mga advices makukuha nyo dito is ma-apply nyo sa sarili nyo. Kasi iba-iba tayo ng structure ng katawan, which is, kung gumagana sa iyo yung 35 angle, kesa sa 45 angle. Okay lang yun kasi nasa sweet spot ng incline is 35 to 45 angle. Okay, first set. Hindi tayo magmamabigat, 25 lang. Dapat may music tayo dito eh. Hindi tayo magmamabigat. Bigat! Woo! Solid. So, ang ganagandahan dito, meron din dispenser. So, pag nauhaw ka, parang feel ko, commercial. Uy, pare! Kasabay. Sumasabay? Oo, chest day ako yun eh. Pwede, tara. Sabay ka na. So, meron tayong kasabay dito, guys. Uy, let's go! Warm up ka na. Warm up yan. Oo, warm up na. Yun. Uy, tingnan ko na yung cellphone, Bigat yan, boy. G-edit na ako ulit. How are you? Tignan natin 35. Music! Kailangan na natin ng music dito, boy! Hindi ko kailangan ng spot! Last one! Not afraid! Let's go, boy! So, proceed na tayo dito sa next workout, which is seated overhead press dumbbell. So, dahil yung natin dito dumbbell, 50 lang. Well, tsaga-tsaga talaga tayo. So, meron tayong gagawin yan, papatong natin mamaya. So, 12 reps ang goal natin. Dahil magaan siya, control na lang natin yung reps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Tama. Okay, go. Huwag mo siyang i-close. Straight lang siya. Ay, straight. Ayan. Yan! Baba mo pa.
Nice. Guys, add-ons din. Kung makikita nyo kanina, habang nagbubuhat siya, nagpuro kuya-kuy siya. Which is, pwede nyo i-maximize niya na para mas stable yung paa mo. Gagamitin mo siya leg drive. So, etong paa mo, parang ang nagle-leg press. Paano pag nagle-leg press? Parang may lakas ka, di ba? So, gagamitin mo rin yung power mo sa paa para makapag-push ng weight. So, stable lang yan. So, mga kaibigan, dahil 50 lang siya, so add tayo ng 15 lbs sa dumbbell. Yan, okay. Last two. Uy, gago ka. Tanggalin mo na. Tayo na napalya. So ngayon, proceed na tayo sa flat bench, which is targetin natin yung middle chest. Tapos talaga tong split na to. Babalikan ko to 3 months from now. Yan. Ganyan din ako kagaya ng dyan nung nagkaroon ng gym sa BG1. Nag-edit ako kay Bon kasi editor siya nag-Bon. So, edit ako sa kay Bon habang nag-gym. Let's go guys. Keep grinding. Keep the discipline up. Alright, dito na tayo sa next machine, compact cable machines. So, pwede tayo mag high to low cable, flat. Medyo hindi pa talaga siya smooth dahil siguro kailangan palagyan ng pangpa-smooth sa bakal. Pero grabe, sarap. So guys, meron kaming portable tips dito. Gulat ako, meron pala kaming ganyan. So, testing natin. Dito lang tayo mag-laser. So guys, Calisthenics 2026 na to. Bruh. Ngayon, susubukan natin handstand. What the dog doing? Tapos na tayo sa dips or X cable. Proceed na tayo sa side lateral. So dahil meron tayong cable, pero meron din naman tayong dumbbell, mag-dumbbell na lang muna tayo. Okay, ngayon mga kaibigan, tricep push down naman tayo dito ulit sa compact cable machine. Alright, dahil tapos na tayo mag-workout, oras na para i-judge natin yung aesthetic vibe, equipment, at functionality and versatility. So, una tayo sa aesthetic. Kung makikita nyo sa gym talaga, napakaganda tignan. Proper well yung paglagay ng mga equipments, hindi siya makalat tignan, at yung mga machine nasa tamang posisyon. Tulungan tayo ni Jan magdesisyon sa aesthetic para sa'yo sa gym. Anong rate mo? Siguro mga 7. 7 yung aesthetic. Kasi marami pang kailangan idagdag eh. Totoo. Pero yun nga, aesthetic sa kanya, 7, which is, sa aesthetic sa akin, nasa 8 siya. Kasi there's room for improvement talaga. Dahil wala pa siyang lights, kulang talaga sa lights, which is yung lights yung nagpapa-aesthetic ng mga gym, home gym. So, nasa 8 pa siya. Kasi kung makikita nyo, mataas pa talaga yun for home gym. Na wala kaming inano dito, wala kaming hinire na architect or designer. Talagang kami lang ni Ate Carlene nag-design nito. Tapos, namili ng equipments. Ako nag-inquire kung approve ba sa kanya. So, 8 para sa akin. Sa tingin nyo, tama ba yung 8? Alright, sa equipments naman, dahil nagamit na natin bench, dumbbell. So, sa tingin mo, anong rate mo sa sa machines? Dito sa ngayon, 8. Mataas na rin yon, above average pa rin siya. Para sa akin, yung equipments na nandito sa gym, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Dahil solid yung equipment. So, napaka-solid ng equipment, wala akong masabi. Pero, dahil 9 lang siya, dahil kulang pa siya ng mga equipments pang lower body. So, kulang siya ng mga lower body equipments, which is okay na rin dahil pakaganda nga ng mga equipments, pero mag-add-ons na lang sa mga equipments dito soon. Okay? Dito naman tayo sa functionality and versatility, which is kung paano mo siya ginamit, and like sa dumbbell, paano mo siya ginamit, ano yung feeling mo, ano yung movement na habang ginagamit mo siya.
Okay, so sa akin 10. 10. Kasi mas natutunan ko kasi nandiyan ka eh. Hindi, sa equipment. Ngayon nga sa equipment, Sa equipment. nagamit ko siya ng tama. Dahil guidance. Dahil, Okay. kumbaga, para sa akin 10. 10. Okay. Pero kung mag-isa nga siguro sabihin ko 8. Alright, so sa kanya 10, which is sa akin din, 10. Dahil nagawa nga namin lahat ng workout, push pa lang yun nagawa namin ng tama lahat ng mga movement, lahat ng mga parts ng push, shoulder, chest, incline chest, for functionality, 10 out of 10. So, sa tingin mo, overall, aesthetic, gym equipments, at functionality, ilan overall rate mo sa gym natin? Sa akin Okay. 8. Pero thankful ako. Dahil meron na tayo Oo, meron talaga. Genuinely and honestly, 8 sa kanya. Sa akin din, ang rate ko is 8. 8 out of 10. Kasi there's a improvement nga. Natin lahat sa BG, kay Bon. So, ilaw na lang talaga yung parang kulang dito at kunting machine. Yun na lang talaga, which is sobrang unti na lang para mag-perfect. Hindi, tataasan ko na pala sa akin. 8.5. 8.5. 8.6. 8.6. Okay, so, yun, sa tingin nyo mga kaibigan, kung anong rate nyo dito sa gym na niregalo ni Ate Carlin kay Bon, kasi sa akin, napakaganda na talaga. Napakaganda kahit hindi siya sobrang aesthetic. Kulang kasi yung ilaw. Ganda-ganda pa rin. Kasi pupunta ka pa ng gym, di ba? Oo, di ba? Meron ka ng home. For home gym to hindi mo siya i-compare sa totoong gym. Napakaganda niya na for home gym dahil yung equipments pa lang panalo na talaga. Sa mga may home gym dyan, sa tingin nyo, comment down below kung solid na ba yung gym dito sa BG. Maganda to, i-upgrade, no? Upgrading home gym, mag-add ng mga equipments, no? Abangan niyo yan, guys. Tama. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Parang nag-tour lang kami at nag-rating testing for the first time. Bossing, naunahan ka na namin dahil Bossing. tulog pa si Bossing bago sa field trip. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito at mag-gym na kayo. So guys, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel na to para road 2 million followers. Peace out. Subscribe. Teka lang, bakit nandito ka, boss? Di ka ba kasama sa field trip? Sa field trip? Kasama. Nakauwi na pala kayo? Oo, kauwi lang namin ngayon lang. Legit ba? Wala. Hindi. Ba't ilang araw wala ba dito? Isang araw pa lang, galing ang hospital eh. 3 araw kami dun eh. Ano eh? Ako lang namin Ako, pares kami walang boses. Oo nga no. Boss, tara samahan mo ako magbuhat. Nang, Bakal. kaya mo na yan?